Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Ken Robert M. Flores at ngayong umaga ay tatalakayin natin ang The Philippine Revolution, the Katipunan. The Philippine Revolution 1896 marked the struggle of the Filipinos and Spanish colonial rule. So, niadtong 1896 is nagsugod ang Philippine Revolution ng gipangunahan ni Andres Bonifacio o ni Teodoro Plata, Ladislao, Diwa, uban pa. Daghan pa kay ni sila nga mga members diri sa Katipunan, no? So, ilang gitukod kining Philippine Revolution para makawala o tagaan og freedom ang mga Pilipinos. Ilang gitukod ang Katipunan o katas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Gibuhat ni nila nga tago ug walay nakabalo nga bisan kinsa o bisan unsa kaya para matago ni sa mga Espanyol o dili sila makabalo. Niadtong 1892 kay gitukod ni Bonifacio ni Teodoro Plata, Ladislao ug Diwa ug sa uban pa nga mga kasama nila. Ang goal ani is para makawala or makahatag og kalayaan, tagaan nila og kalayaan ng Pilipinas sa Espanyol. Ang uban member is mag-use sila og mga codes, rituals, or mga symbols, or mga sign language para ang revolusyon nila is ang sikreto ra kayo. Walay nakabalo, sila rin nakabalo sa ilahang mga codes na ilang gapang buhaton, nga ilang mga language, na ilang buhaton, nga walay lain nakabalo. Kaya mag-istorya sila laing language or mag-istorya sila og mga English is may balaan ra sa mga Espanyol, kaya lagi kabalo man sila mga English. And nagbuhat sila og kanang mga rituals, mga symbols para sila rin makabalo kung unsa na siya. So, publish kalayaan, newspaper to spread nationalist ideas and recruit members. So, ang revolution sa una is nag-spread sila og nationalist ideas para mag-recruit og members. Na kanida ilang gihimo is para ni nga mapalaya ang Pilipinas. So bali naghatag sila og newspaper para mo-spread sa tibuok Pilipinas o para mo alsa mutabang umalsa or mag-alsa sa mga Espanyol ang mga tao para tabangan sila sa pag-alsa ug pagkontra sa mga ipangbuhat diri sa mga Espanyol diri sa Pilipinas. The Kartilya ng Katipunan. Si Emilio Jacinto ang nagsulat ng librong ito sa murang edad na 18 years old. At sa murang edad na yun ay marami na siyang mga ideya at naihayag at naipamalas sa lipunan. At ang isa sa kanyang nagawa ay ang Kartilya ng Lipunan or Kartilya ng Katipunan. Ito ang librong nagsisilbi sa kanilang bilang gabay upang magawa nila ng maayos at maipaglingkuran ang lipunan at mapanatili ang kaayusan. At ang librong ito ay naglalaman ng 14 na mga tungkulin. Ang 14 na rules. Unang-una ay live with a noble purpose. Dapat may saysay ang buhay natin. Hindi lang para sa sarili, kundi para makatulong sa iba at sa bayan. Ang pangalawa, choose honor over wealth. Mas mahalaga ang dangal at integridad kaysa puro pera lang. Halimbawa na lamang ay tulad ng mga nangyayari sa atin sa korupsyon. Inuuna nila ang kanilang pera kaysa dignidad nila. Hindi nila pinapahalagaan ang kanilang dignidad. Pangatlo, don't take advantage of others. Hindi dapat manlalamang ng kapwa. Mas maganda kung tumutulong tayo dahil ang buhay ay hindi paligsahan. Kaya huwag natin ginagamit ang ating kakayahan upang gumamit ng ibang tao. Goodness matters more than power. Pang-apat, hindi mas nasusukat sa yaman o posisyon ang halaga ng tao kundi sa kabutihan niya. Kaya kahit hindi man tayo mayaman, ay maaari tayong makatulong o makagawa ng kabutihan sa ibang tao. Number 5, all men are equal. Lahat ng tao ay pantay-pantay at dapat iginagalang.
wala dapat nakakalamang at nakakababa. Dapat pantay-pantay ang pagtrato natin sa ibang tao. Number 6. Action speak louder than words. Mas mahalaga ang ginagawa kaysa sinasabi lang. Kaya kung ibang tao ay mayroon silang sinasabi, dapat tignan din natin kung kaya din ba nilang gawin. Hindi yung puro salita lamang. Kaya inaayon dapat yung mga sinasabi natin sa kaya natin gawin. Number 7. Protect the oppressed, fight the oppressed. Dapat ipinagtatanggol ang mga inapi at hindi pinababayaan ang mali. So, dapat ay alamin natin kung ano yung tama at kung saan tayo dapat manindigan. Hindi yung puro tayo naniniwala lamang sa mga sabi-sabi o sa mga salita. Respect women as equals. Number 8. Pantay ang mga babae at lalaki. Hindi sila dapat gawing gamit o maliitin. Dapat kung paano natin tinatrato yung mga lalaki ay ganun din natin tinatrato yung mga babae. Hindi yung ginagawa lang natin silang katulong or mga nakakababa sa atin. Number 9. Don't waste time. Mas mahalaga ang oras. Kapag masayang, hindi na naibabalik. Kaya nga, kung ano man ang nangyayari sa atin ay kung nasa kasalukuyan ay dapat pahalaga natin dahil hindi na binabalik o hindi na nababalik ang mga oras. Number 10. Keep your words of honor. Kung nangako, dapat tuparin. Importante na mapagkatiwalaan ka. Kaya nga doon sa nauna kong sinabi na hindi lang dapat puro salita. Kaya kung nangako ka, ay dapat kaya mo rin tuparin. Hindi yung hanggang salita ka lamang, di ba? Number 11. Treat others as you want to be treated. Kung gusto mo igalang ka, dapat marunong ka rin gumalang sa ibang tao. Kung gusto mong gawin nila sa iyo to, dapat unang-una kaya mo rin gawin yan. Number 12. Love your country. Dapat inuuna ang kapakanan ng ibayan kaysa sarili. So, dapat mahalagang marunong tayo magpahalaga sa ating sariling bayan kaysa sa ating sariling kabutihan. Number 13. Be truthful, fair, and kind. Hindi lang talino ang mahalaga. Dapat marunong kang maging tapat, makatarungan, at may malasahit. Dapat kung matalino ka, hindi lang puro talino. Dapat marunong, may dangal ka rin at kabutihan sa iyong puso. Number 14. Be ready to sacrifice your life for the nation. Hindi handa kang magsakripisyo para sa bayan. Kahit oras, pagod at kung kailangan, pati buhay mo ay handa mong ibigay para sa sarili mong bayan. Ngunit makikita nyo dyan sa screen na may 6 lang tayong nakalagay dyan. Ang 6 na yan ay nagsisilbing core o ang kanilang main na sinusunod. Yan ang pinakamahalaga sa lahat ng nakatalata doon. So let's move to women in the Katipunan. So nanaday mga babae sa una no nga gasukol sa mga katipay sa mga Espanyol no, mga bayani nato nga mga babae nga katipunera. Women were accepted in the Katipunan later on. So sa una day dili ga-accept ang atong mga sila Andres Bonifacio mga babae kay lagi wala sila laban kung namang galing magkagera manggali or mag-away manggali ang mga Pilipino, ang mga mag-aalsa. Wala sila laban kay lagi babae man sila, dili sila kasukol. Pero napatunayan man sa atong mga babae nga kaya din nila or na sila buhaton nga mas mapadali ang ilahang pag-alsa or para mapildi nila ang mga Espanyol sa kwan. So they were treated as companions and given specific roles. So paguman nila accept ni sa mga katipunero sa atong mga babae na mga katipunera, gitagaan sila og rules no, dili lang kayo nga bugat kay nga rules but basic ra nga rules. And ilang rules is maghatag ra og mga information, maghatag ra og mga kung unsay nangahitabo sa ana nga lugar nga naa ang mga Espanyol. The Cartilla stressed that women must be respected. Okay? So nagtuo ang mga katupunero nato nga dili hilabtan ang atong mga babae nga mga katupunera kay lagi
dako man pud og respeto ang mga Espanyol sa una sa mga babae. Mo nang dili gid nila gahilabtan ang mga babae bisan pag bisan pag asa na sila maglakaw-lakaw ilaran ng pasagdan. Kay nagtuo sila nga ang mga babae is dili traidor or dili sila tagaan og problema. Some even help by providing shelters and resources and intelligence. So sa una kay makalakaw-lakaw man ang mga babae, they provide shelter. Kanang shelter nga kanabitang pwede matulugan, pwede mapuy-an, o also naghatag sila og mga information sa mga sa atong mga katipunero nga nag-alsa laban sa mga Espanyol. Kung naghatag po sila og mga pagkaon nagikan dito sa mga Espanyol nga ilang gidadala sa atong mga katipunero, o nag-provide po sila og mga shelter, mga katulgan, kay lagi nakabalo man sila kung asa ang safe or asa ang kanang mas maayo nga puy-an sa atong mga katipunero nga safe sila og dili sila ilabtan sa mga Espanyol og dili sila makita didto. Conflict between Bonifacio and Aguinaldo, the Tejeros Convention. Alam naman natin na si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang presidente. Ngunit sa totoo talaga ay ang tunay na kauna-unahan talagang presidente ay si Andres Bonifacio. Dahil si Andres Bonifacio ang unang nagtatag ng KKK sa Tondo, Manila. At siya ang kauna-unahang leader nito. At ang KKK ay umabot sa Cavite. Ngunit ang mga taga Cavite ay hindi sangayon sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Kaya noong 1897 ay nagsagawa sila ng meeting na tinawag na Tejeros Convention sa Cavite. At doon din nangyari ang election. At kanilang ibinoto ni si Emilio Aguinaldo na bilang presidente at nanalo siya. Ngunit si Andres Bonifacio ay hindi sang-ayon sa resulta. Kaya siya ay tumutol at nagrebelte. Doon napag-alaman ng mga taga-Cavite na si Andres Bonifacio ay hindi nakakabuti dahil siya raw ay isang banta sa kanilang grupo. Kaya kanilang dinakip at kasama niya ang kanyang kapatid na dinakip. Kaya doon, ngunit sila ay nang laban, kaya doon ay napaslang sila. Kaya ang tunay na nangyari ay napaslang si Andres Bonifacio ng kapwa niya Pilipino at hindi sa mga Espanyol. So, let's move to the proclamation of the Philippine Independence, June 12. Abuses of the civil guards, arrest and killings, unlawful shootings. So sa una di ay katong time pa sa mga Espanyol, ang ilang mga guard is gapataka araw, pandakop, pataka araw pamusil na dili sa pagkakaroon sa atuang kuan karon is bawal na bayagid magpataka o bawal na mamusil nga walay dahilan bitaw, bawal na mingana. Pero sa ila sa una is pwede ra sila magpatay og tao, pwede ra sila mandakop og tao nga walay makapugong sa ilaha. Pataka ra sila og pangdakop biskan walay sala ang tao. Once makita nila ang tao nga naay something na ginahimo, ilang dakpon nga dili ra man ta kayo nga bugat kay nga sala. And the greed and power of friars and the archbishop. So mo ni no, mga sakim sa kapangyarihan, no? Ang mga pari sa una is mas gipili pa nila ang kapangyarihan, mas gipili pa nila na mamuno nga labag ang mamuno nga kanang naay something nga imbis na magtudlo sila sa atuang mga ang katoliko na to nga mga simba sa una, mas gatudluan pa nila og mga kalayawan, ilang gaabusuhon may ngana, gatag sila og mga sakim sa mga sakim na sila sa
kapangyarihan, and adjust deportations without trial. So kani adjust deportation without trial kay mo ni siya ang like example na sila ibuhaton sa imuha, wala na sila ipaki kung unsa ang ilang gibuhat, wala na sila ipaki kung kana siya is kanang sala na siya or kanang makakuha na siya, makadaot na siya, basta ang ila is kung unsa ilang buhaton mo ang matuman. And equality before the law. So unsa man ang equality before the law, no? So ang inequality before the law is muna siya ang katong the law is muna siya ang katong inequality before the law is dili pantay ang ato ang batas diri sa Pilipinas niadtong pag-isakop ta sa mga Espanyol, no? Like if ever pag nakay sala nga mabuhat kanang dili na siya equal or dili na siya kanang pantay na pagkapantay-pantay na sa ilalim ng batas, no? Dili siya pantay o pagtrato sa mga Pilipino tungod atong kanang time nga naibuhaton ng mga Espanyol, wala sila paki or wala sila kung magdagdag man sila sa mga Pilipino is dili wala sila paki or wala law sa ilaha, no? Ay arata maka freedom basta mapildi na nato sila, no? Pildi na nato sila or karon na kuan naman ta, nalaya naman ta diri sa kuan, so bali na natay law nga ginatawag, no? So let's move to narrated K historical events. Cavite Mutiny of 1872 and execution of Gomburza. So katong 1872 is nanaday nag-alsa, no? Nanaday na sukol sa ato ang mga mananakop sa una niadtong 1872. Siya si Gomburza o siya ang kanang kaunahang nisakop ay kaunahang nisukol sa atong mga mananakop na Espanyol. Pero niadtong 1872 is namatay siya tungod kay lagi na ibalaan sa mga Espanyol na naipag-aalsa sa ilahang grupo. An execution of Jose Rizal in 1896. So katong pagkamatay ni Jose Rizal niadtong 1896 is dako kayo tong tabang, no? Dako kayo tong tabang na nabuhat ni Jose Rizal kay tungod ato na spread sa tibuok kalibutan ang gipanghimo sa mga Espanyol diri sa atua. Nakabalo ang mga dayuhan kung gyud sa ta pagtrato sa mga Espanyol, gyud sa ta pagturing nila sa tuwa, unsa ilang gituring sa tuwa. Dito nagkakusog og kuan ng mga taang mga katipunero nato nga musukol kay lagi na natay kauban, natay kakampi na musukol sa mga Espanyol. Spread of the revolution in Bataan, Pampanga, and Laguna, and Batangas, and Bulacan, and even the Visayas. So ni-spread ang nahitabo ang revolusyon diri sa Pilipinas, no? Sa Bataan, Pampanga, Laguna, Batangas, and Bulacan, and even diri sa Visayas, or naabot man galing diri sa Mindanao, diri sa ato ang sa Mindanao. So paspas kay ang paglaganap sa revolusyon sa una, no? Kay naghatag sila og kanang mga papel or mga notes nga lagi na ay nahitabo ang revolusyon. So bali moto ang ilahang way para mudaghan ang ilahang mga kasapi ana sa revolusyon na ilang gitukod ni Andres Bonifacio. So let's move to symbolism of the flag. So kabalo naman siguro tag unsay meaning ani atong flag. So white triangles is katipunan ideals, and the sun with 8 rays kani siya.
Kana siya is 8 provinces that first revolted, and the 3 stars kani siya. Muna siyang meaning ana is ang Luzon, Visayas ug ang Mindanao. And the color red, blue, and white influenced by the US flag symbolizing liberty and equality and peace. So kanina ding color blue ug ang kanina ding color blue kung color white or ang color red is influenced by the US flag, symbolizing liberty, equality, and peace. So mo din na siya meaning sa atuang ang simbolo sa atuang flag, no? Mo na siya simbolo sa atong flag. Ang white triangle is ang katipunan ideals, the sun with 8 rays, 8 provinces that first involved, 3 stars, Luzon, Visayas, Mindanao, and the color red symbolize US flag symbolizing liberty and equality and peace. Limitation and bias of the proclamation. Ang proklamasyon ng kalayaan ay kwento na mostly galing sa panig ni Aguinaldo at kanyang grupo. Hindi nito ganap na kinatawan ang lahat ng lumaban sa revolusyon. Mas binigyan nila ng pansin ang tungkol sa dokumento na pang-aabuso ng mga praile at mga Kastila, pagkabayanin ni Rizal at pagbitay kina Gomburza. Mahalaga ang mga ito, pero mas problema ito ng mga mayayaman at edukadong leader noong panahon. At ang halos dapat natin pinagtuunan na hindi nakatalata doon ay ang tungkol sa katipunan at kay Bonifacio. Ngunit kaunti lamang ang kanilang nilagay tungkol dito. Kahit sila talaga ang nagsimula ng himagsikan. Hindi rin napag-usapan ang problema sa lupa, na siyang pinakamahalagang dahilan kung bakit lumaban ang mga magsasaka, dahil gusto nilang magkaroon ng sariling lupa at pagkatapos ng revolusyon. Natabunan din ang mga papel ng mga karaniwang tao dahil nakapokus ang kwento sa mga leader. Sabi ni Agoncillo na ayon sa historiador na si Teodoro Agoncillo, ang tunay na ugat ng revolusyon ay ang problema sa lupa, pero hindi ito naisama sa proklamasyon. May bias o pagkiling o ang mga opisyal na dokumento gaya ng proklamasyon dahil ipinakita nila ang interes ng mga namumuno. Kaya hindi nito naipakita ang buong katotohanan. Sa simpleng paliwanag o sa maikling paliwanag ay ito ay parang hindi kumpleto. Ang kwento ng proklamasyon ay hindi kumpleto. Mas pinakita nito ang panig ni Aguinaldo at ang nakalimutan ng mga katipunero si Bonifacio at ang problema ng mga magsasaka o hindi nila mas nabigyan ng tuon ng tungkol dito dahil mas binigyan nila ng tuon ng tungkol kay Aguinaldo at sa kanyang mga grupo. Pinapakita nito na minsan ang kasaysayan ay nakadepende kung sino ang nagsusulat. Kaya dapat hindi lang isang source ang pinapakinggan para malaman ang buong katotohanan.